ikaw ay naghahanap ng isang lugar, anong iyong ginagawa? Nagtatanong-tanong? Nagbabasa ng street signs? Nanghuhula? Nangangapa ng daan? Bakit di ka pa maniguro? Gumamit ng mapa at nang makarating agad sa iyong pupuntahan. Ito ay kopya ng Carta Hidrográfica y Coreográfica de las Islas Filipinas, ang pinakatanyag at isa sa pinakaunang nalimbag na mapa sa Pilipinas. Taong 1734, nang buuin ito ng Kastilang si Pedro Murillo Velarde. Sinasabing isa ito sa pinakawasto at pinakamalaking mapa noong 18th century. Kung pagmamasdan ay napakarami nitong pagkakaiba sa nakasanayan nating larawan ng ating bansa. Pero kung tutuusin naman kung paano ito iginuhit ng kamay at binuo sa pamamagitan lamang ng kompas, abay hindi na matatawaran ang husay ng pagkakalikha sa mapang ito. Matagal ng panahong ginagamit ang mapa, kahit pa sa mga sinaunang sibilisasyon. Ang nakakalungkot, marami pa rin sa atin ang hindi nakakakilala sa halaga nito. Hindi rin gaanong marami ang nakaalam ng pagbasa, pag-unawa at paggamit ng mapa. Pumunta tayo sa National Mapping and Resource Information Authority. Dito natin alamin ang masalimuot na mundo ng map making. Yung map kasi ito ang parang graphical representation ng Earth. Ang basic na purpose is to show location. Tatlo ang pangunahing bahagi ng mapa: ang map area or map face, ang neat line, at ang marginal information. Mahalaga ang mapa sa pamamahala ng lokal at pambansang pamahalaan, sa operasyong pangmilitar, sa tourism and recreation, sa pagpaplanong urban at commercial, sa pangangasiwa ng mga pasilidad, sa pagrerehistro ng lupa, sa pangkalahatang edukasyon at pag-aaral. Kung titignan ng mapa, akala natin ay simple, pero ang paggawa nito'y napakakomplikado. Kaya napakalaking tulong ng modernisasyon at teknolohiya sa pagpapabilis ng paggawa ng mapa. Paano ba binubuo ang isang mapa? Una, ang aerial photography. Kinukunan mula sa ere ang isang area na gagawa ng mapa. Ito'y ginagabayan ng tinatawag na flight plan. Sunod naman ang ground control survey. Babalikan ng mga inhinyero at eksperto ang lugar. Kukunin nila ang mga control points dito gamit ang nabuong aerial photographs bilang gabay. Isusunod na ang tinatawag na stereo compilation. Aerial photographs, we digitize the data using stereo platter, and then this is the output. Pagkatapos nito'y magkakaroon ng field editing upang tiyakin ang katumpakan ng mapa at upang kumuha ng karagdagang mahalagang impormasyon. Isusunod na ang cartographic enhancement. Dito inilalagay ang mahalagang detalye, simbolo at teksto sa mapa. Noon, manual pa ang enhancement. Pero ngayon, nagagawa na ito ng digital. Kasunod na ang reprography, kung saan ginagawa ang plate ng mapa bago i-print. Dadalhin ang plate sa printing division para sa mass production. Dito sa stock room inilalagak ang mga printed maps na siya namang ibibenta sa iba't ibang map sales office. Ang payo ni Engineer Borja, kung bibili ng mapa, piliin na yung pinakabago dahil siguradong mas tumpak ito dahil ang mga impormasyon ay updated at mas kumpleto. Hindi madali ang pagbabasa ng mapa, kaya for starters, narito ang tips ng ating eksperto. Basic elements ng map, kailangan merong scale, map face, and marginal information. Ang basic elements ng map na mayroong dapat is yung scale, and then yung legend, and then pwede rin yung index to adjoining sheets para yung susunod na tsaka yung year. Yung legend, yun na mag-i-explain kung anong ibig sabihin ng mga symbols dito. Diyan para mag-guide ka. Kunya yung road, ang klase. So sa map face yun nga, yung mga roads, rivers. Kadalasan yan kung ang colors, international din yan. Pagka blue, hydrography. Black, mga man-made. Green, vegetation. Brown, yung elevations, mga contour. Don't be intimidated. Don't be overwhelmed. Alam naming napakaraming info ang natutuhan ninyo. Ang pagbabasa sa mapa ay pinaghalong sipag at talino. Kaya practice lang ng practice. Masasaanbat ang mapang gaya nito
ay mapapakinabangan din ninyo.